guys, welcome back to my channel. Gusto ko lang i-share itong naging journey ko from iPhone 12 Pro Max 128GB to iPhone 17 Pro Max na 256GB. So, disclaimer, hindi ako magaling sa tech. It is normal consumer lang. So, initial thought, sobrang worth it ng upgrade. Siyempre, coming from 12 Pro Max, I had that phone for almost 5 years. So yun, sobrang ganda ng camera, ang ganda ng features, may cinematic, Pro RAW resolution, tas 120Hz, and then yung hanggang 40 times na yung zoom, and then yung speaker, parang mini speaker siya, yung phone. Sobrang solid, tas sobrang smooth. Dinownload ko yung Genshin Impact ulit, 40GB yun, sobrang smooth, grabe. And then ang ganda ng features, yung dual camera, papakita ko sa inyo mamaya. So pwede akong mag-video using the back cam, and then makikita yung face ko using the front cam. So good siya for vloggers or mga content creators. So ito yung box niya, deep blue yung kinuha ko. I'm torn between deep blue and white eh. Hindi available yung white. So deep blue na lang din yung kinuha ko. Ayan lang yung box, manipis siya. Sadly wala na yung Apple na sticker, and then kasama lang is yung ito, SIM ejector, and then cord na braided na siya. Sobrang bilis din pala nito mag-charge guys. Promise, kahit 20 watts yung gamit ko. And then in order ko to sa Abenson, may freebie siyang kasama na ref, which is papakita ko rin sa inyo mamaya. Quick run through lang, TCL na ref worth 6,000. And then pag may kasama yung yan, pero hindi ko pa ginagamit since meron pa akong luma, 20 watts din. And then ayun, sobrang laki nito, 6.9 na yung display niya, or yung pinaka-phone niya. From 12 kasi is 6.7. So ang iPhone 17 series ngayon is iPhone 17, iPhone Air, iPhone Pro, and iPhone Pro Max. So sadly wala ng 17 Plus. And sa mga nakita ko reviews, yung 17 na baseline is sobrang solid din. So kahit yun yung kunin, sobrang solid since 120 refresh rate na rin siya. And then back to this iPhone, A19 Pro chip yung gamit niya. And then may vapor liquid chamber. So what it does is pag nag-iinit yung phone, i-spread all out niya sa phone para hindi mag-focus yung init, or ma-spread out niya yung heat ng phone. So okay siya for long using. And then battery, ito na yung biggest battery ni Apple, naging aluminum. Yun lang yung medyo concern, pero mostly ako nakakase naman ako, and sobrang ingatan ko naman to. So yun, so pati yung camera face niya syempre nag-iba guys, papakita ko rin sa inyo. And then yun lang, sobrang happy ko lang na nakuha ko tong phone na to. And then may freebie pa na ref. Ayun lang guys. So ito yung sinasabi ko sa inyo guys, sa dual capture. So ayan, nakikita nyo yung back cam, and then ito yung front cam. Ito yung initial reaction ko. Ayan, so ayan yung camera face nya, and dito yung LiDAR sensor, and then yung flash, and then ayan. So lumaki na yung part ng camera. Yung Apple lang ito, yung logo, parang hindi centered. Tapos may video rin naman ako ng unboxing nito para mas makita nyo yung without case. So yun. So ito yung ref guys. Siya. Laki. Freebie siya. So i-add ko lang rin pala guys na syempre yung screen niya anti-scratch, pero syempre I'm using a tempered pa rin. Isa rin pala sa bagong feature nila is kahit naka-portrait, nakatayo yung camera mo, so may option na magla-landscape siya. Pag click mo lang yon, so mag-zoom out yung camera. Papakita ko na lang rin sa video. So ito guys, ito yung sinasabi ko na kahit nakatayo yung camera, naka-landscape pa rin yung video. Ayun, sa salamin. Diba? Pero ganito siya. So sobrang good addition din siya.
Sobrang stable ng camera niya. So, meron siyang stabilizer. Sobrang ganda ng camera sa likod, yung Pro camera. And then, of course, yung action button, camera button, doon pa rin, na mas na-enhance lang siya. And then, that's all guys. Shine down! Ha! Ha! Ha!